title ng ating mensahe ngayong umaga ay Life Begins at the Cross. Life begins at the cross. So, ibig sabihin ba, ipapako na kayo sa krus? Kasi ang text natin ay itong Matthew chapter 27 verses 33 to 36 that speaks about the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Kaya babasahin po muna natin before we pray. Okay ba mga kapatid? I understand that we read it already sa ating Bible reading kanina, pero in particular, basahin natin yung 4 verses from verse 33 to verse 36. Sabi dito, "And when they were come into a place called Golgotha," actually, hill yan eh. Diyan lumakad at halos paakyat si Jesus, dala-dala yung cross na kanyang pagpapakuan. At nung siya'y nakarating dun sa Golgotha, that is to say, a place of a skull. And they gave him a vinegar to drink and mingled with gall. Aywan ko kung bakit, pero isa to sa mga hula sa Old Testament na palatandaan na siya talaga yung Mesiyas pagkapapatayin na siya. Bibigyan siya ng vinegar. Hindi to pangkaraniwan, amen? So, yan. Kailangan mangyari ito kasi kailangan matukoy para matukoy natin ang sasambahin natin sa panahon natin ngayon. Tama ba mga kapatid? Yan. Kasi sa panahon na yon, napakaraming ipinapako sa krus. Lahat ng mga kriminal, lahat ng mga pag-initan ng Roman Empire, ipinapako sa krus. Kaya, there was a time na umaabot sa 40 kilometers, puro nakapako yun. Napakahaba, napakarami. Can you imagine, 40 kilometers, puro tao yun nakapako. But, very interesting that the Lord Jesus Christ, when He asked for a drink, He was given a vinegar. Okay? Para matukoy natin, dinatulungan tayo ngayon, di ba? Natitiyak natin na yung sinasamba natin ay yung Mesiyas nga na tinutukoy ng Old Testament. Okay, mga kapatid? Now, sa verse 35, "And they crucified Him and parted His garments." O yan na naman. Yung ginamit yung kanyang damit, kung saan ay nagsugal yung mga sundalo, isa na naman yan sa mga palatandaan na inihula sa Old Testament. Naintindihan nyo mga kapatid? Yan. Hindi lang yan ginawa, kundi hindi lang para kutsain ng Panginoon. Hindi, talagang palatandaan kasi yan na ang kanyang damit ay gagamitin ng mga sundalo para doon sila ay magsugal o tapos sa casting lots, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets. Can you imagine 700 to 1,000 years before the birth of Christ, these things was already mentioned in the Old Testament. Can you imagine, let's say 500 years na lang. O samantalang hindi bababa sa 700 years, O let's say 700 years na lang. O let's say 100 years na lang. Pero 100 years is very long. Amen? "They parted my garments among them, and upon my vesture did they cast lots. And sitting down, they watched him there." Yan. Now, yung pag-akyat ni Jesus sabihin natin, sa Golgotha na yan, na tinawag na skull, is a hill. At sa hill na yan, I learned that Christian life does not grow by acquisition. Dahil sa nangyari sa cross na yan, ay nag-acquire ako. Kung sino man dito ang Kristiyano at may relasyon sa Panginoon ngayon, ay nag-acquire ka ng dakilang kaligtasan. Praise the Lord for that. Na tayo po ay nag-acquire ng dakilang, sabihin natin, kayamanan
na hindi mawawala at mawawalay sa atin kailanman. Hindi na, no? Hanggang sa langit and all for eternity. But rather by surrender to Him. Yan. Nakita ko at ipinaunawa sa akin ng Panginoon na ang aking buhay, Kristiyano, ay hindi nag-grow sa acquisition. Nung nag-acquired ako ng kaligtasan, hindi pala yan ang umpisa ng aking pag-grow, kundi sa oras na matutunan ko ang magkaroon ng buhay na surrender sa Kanya. O ano ba ang gesture natin kapag tayo nagsusurrender? Ganito o ganito? Surrender, okay? O, so, sino rito ang makapagsasabing, Lord, nagsusurrender na ako sa iyo? O ako lang? Okay, so, surrendered life is actually a start of Christian life. Now, I cannot receive all that He longs to give me until I first make room for Him to work in my life. Alam niyo ba na kapag tayo naligtas ay napakaraming mga bagay ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Sinabi sa Book of Ephesians na tayo po ay recipient ng spiritual blessings. Blessings yan, hindi lang blessing. Blessings, dami. Napakarami niyan. But hindi natin yun may enjoy until we first make room for Him to work in our lives. No, hindi po natin may enjoy ang freedom. Can you imagine even freedom has been given to us? No, we are free and free at last. Free what? Free from the power of sin. No? Sana wag naman matuwa yung mga Kristiyano sa sasabihin kong ito. No, wag kayong matuwa. Pero alam niyo ba na Kristiyano ka ngayon, na anumang kasalanan ang magawa mo ay wala nang kapangyarihan niyang kasalanan na yan para ikaw ay ipadala sa impyerno? O yung iba, yung mga karnal dito, tuwan-tuwa, ay God, pwede pala. I'm just telling you a truth. Hindi para sabihin na at encourage ka na magkasal at mabuhay sa kasalanan. I'm just telling you that we are free and free at last. No? Pero alam mo ba na yung freedom na yan ay hindi po natin may enjoy. At hindi natin talaga may enjoy nga. Tama, no? May enjoy. Wala na akong maisip na pwede pang gamitin eh. Rather than enjoy, no? Until we make a room for Him to work in our lives. Kaya dito sa Acts chapter 20, verse 24, nakita ko na isa sa mga nakaranas nito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Kaya dito sa Acts chapter 20, verse 24, yan, nakasulat naman yan dyan. Acts chapter 20, verse 24, sabi dito, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag na magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. At tumibay tuloy yung aking paniwala at ang aking imagination ay lumawak as I contemplate and imagine the number of kublihan that we have today. Na lahat ng kublihan na yan and other kublihans that will be open in the future will all engage into this wonderful work, and that is, no, sabi dito, pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Alam nyo, hindi natin ito ma-appreciate until we first make room for Him to work in our lives. Kasi, katulad kahapon, lalabas kami, bago kami lumabas, umulan. Tapos, habang binabagtas namin ni Ellen, at banda rito sa bandang bayan, hindi na umuulan. No? Pero meron lugar na bumabaha.
No, ganun. Eh kung nagko-commute ka, mahirap, di ba? Maraming sagabal. Kaya kita mo, maraming mga Kristiyano ang hindi nakapagsisimba ng dahil sa mga ganitong sabihin nating kabigatan sa pagpunta sa church. Pero kung kay Apostol Pablo yan, hindi niya titingnan yan bilang kabigatan. Kaya because of difficulty, no? At ang buhay natin dito sa lupa ay puno ng difficulties. Pero si Apostol Pablo, hindi niya alintana yan. Bakit? Because he first make room for Jesus or for God to work in his life. Yan. Pagka hinayaan ninyo, kuminsan, pinagsisikapan natin at pinaghihirapan natin na mag-yield sa kalooban ng Panginoon. Can you just let Jesus work? No. Huwag nating pahirapin, huwag na natin exertan ng effort yung bagay na yan. Just let God work through you. Sabihin ko sa inyo, magiging mas matagumpay ka sa Christian life mo.